Ang Pagong. Isang araw, habang naglalakad si Cuneo, ay nakasalubong niya si Pagong. Palibhasa ay makupad maglakad ang Pagong, kaya pinagtawanan nito ng Cuneo at niliba. Napakaiksi ng mga paa mo, Pagong, kaya ubod ka ng bagal maglakad. Wala kang mararating yan, at sinundan iyon ng malulutong na tawa. Labis na nainsulto ang Pagong sa sinabi ng Cuneo. Para patunayan na nagkamali ito ng akala ay hinamon niya ang Cuneo. Maaring mabagal nga akong maglakad, subalit matibay ang aking katawan ko. Hindi mo ako matatalo, lalo lamang siyang pinagtawanan. Nabigla ka yata, Pagong? Baka mapahiya ka lamang, wika ni Cuneo. Para magkasubukan tayo, magkarera tayo patungo sa ituktok ng bulbundokeng iyon. Itinuro ni Pagong ang abot tanaw na bundok. Ganoon na lamang ang katuwaan na mayabang na Cuneo sa hamon na iyon ni Pagong. Nagtawag pa ito ng mga kaibigan para manood sa gagawin nilang karera. Gusto niyang lalong libagin si Pagong sa harap ng kanyang mga kaibigan sa oras na matalo niya ito. Nakapaligid sa kanila ang mga kaibigang hayop, si Matching ang nagbibilang para pag-uumpisahan, paligsahan. Handa na ba kayo? Magkasabay na tumugon sina Pagong at Cuneo. Handa na kami. Isa, dalawa, tatlo, takbo, sigaw ni Matching. Magkasabay na ngang umakbang ang dalawa mula sa lugar na pag-umusihan. Mabilis na napaglandag-landag si Cuneo. Halos sandaling minuto lamang ay nagkaroon na siya ng paanan ng bundok. Nang lumingon siya ay nakita niyang malayong-malayo ang agwat niya kay Pagong. Patuloy sa kanyang mabagal na paglalakad si Pagong, habang pinagtatawanan siya ng mga nakapaligid na hayop. Hindi pansin ni Pagong ang panunuya ng mga ito. Patuloy siya sa paglalakad, walang lingon-lingon. Samantala, si Cuneo ay halos mainip na sa paghihintay na makita si Pagong sa kanyang likuran. Ilang ulit na ba siyang nagpahinto-hinto pero wala rin anino ni Pagong. Palibhasa ay malaki ang tiwala niya sa sarili. Alam niya ang kakayanan tumakbo ng mabilis. Pinasya niyang may idlip muna nang makarating siya sa kalagitnaan ng bundok. Tutal nakakatiyak naman siya ng panalo. Patuloy naman sa kanyang mabagal na paglalakad si Pagong paakyat. Hanggang sa makarating niya ang kalagitnaan ng bundok. Naraanan pa niya si Cuneo na mahimbing na natutulog at malakas na naghihiling. Nilampasan niya ito at nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa marating niya ang hangganan ng kanilang karera. Nang magising naman si Cuneo, ay muli itong tumingin sa ibaba ng bundok. Subalit, hindi pa din makita si Pagong. Umanda na siyang maglakad muli paakyat ng bundok. Subalit ganoon na lamang ang gubat niya na matanang na si Pagong ay naroroon na sa ituktok ng bundok. Naunahan na pala siya.